Maganda po ito kasi yung kita natin ay araw-araw. Ang So tayo dito. So sa mga hindi ko nakakaalam, ito po ay tatlong bahay ng mga artisan. Okay. Pwede ba tayo mag dito ka? kaya lang medyo Okay lang po. mahina yung sahig. Kaya So ingat lang tayo. So papakita lang sa atin ni Kap konti. Yan yung mga manok. 10,000 dito Kap, no? opo. 10,000 na mga RTL. Per building. Per building. No? So 30,000 lahat. Yan. So sa mga gustong magpagawa ng ganitong klaseng building, sila Kap, no? Si Kap Sydney, pwede nyo po i-contact. Bigay ko po yung number. Tapos yung mga gustong bumili ng ganito, Ready to lay. ready to lay. Yeah. So ilang months, Weeks in weeks kapag nilalabas namin sila. Ayun. So ready na talaga sila. In 2 weeks time, may Mag-start. pa isa-isa nang mag-start na mga itlog. So ano to Kap? Yung kahoy lang ba? Kawayan yan. Kawayan. Na So, slot. dapat maliit lang. Yun, grabe oh. Medyo malawak. Ayan. Yan. So yan po mga totoong mga hinday. Yan o. So ganyan. So ito ngayon Kap, ilang weeks na to sila? Ano siya, ready for harvest na siya sa December 27. Ayun. So may mapupuntahan na to, naka-reserve na. Oo, sold out na yan. Sold out na. So halimbawa ngayon Kap, nakita nila yung video, magpa-reserve sila. Kailan na yung sunod? March Na pala. So yan. yan. Ayan. Demand. Mataas ang demand ng RTL. Oo. Oo. So March na kasi sold out na yung December 27 natin, January 10, February 24. Ang ongoing for yung booking ay yung March 4 natin na batch. Ayan. pero wag sila mag-worry Kap dahil meron ka pang Monthly. susunod, monthly yun. Monthly yan. At saka nag-expand ka pa kasi ang future mo, di ba, na expansion. Oo, expansion. Gaano kalaki yung papatay mo Kap? Ongoing yung application natin ngayon. Plano natin mga 20 20 na housing. para andun na tayo, andun na lahat. Focus na tayo doon. Na concentrated na tayo sa isang area. Yan. So anong mas maganda Kap? Ito RTL o yung broiler? Sa tingin mo? Para sa akin ito. Kasi galing na tayo sa broiler eh. Doon natin makikita. Kasi kung maganda yung broiler, andun pa rin ako. Ngayon, makikitang-kita naman lumipat tayo sa RTL. sa RTL. So, para sa akin ito yung maganda. Ayun. Tsaka ito kasi sa broiler, nakabase tayo sa kumpanya. Kung lalo na kapag contract growing, kung hindi ka loloadan ng company, wala kang aalagaan. Ito, sarili natin. Bumili ka, paitlogin mo, kontrolado mo lahat. Tama. Oo. So dito kay Kapa, ito yung pinakamaganda kasi nanggaling na siya sa broiler. Yan. So yan oh. Galing. So in December 27, 28 Kap, no? Opo, ang harvest nito. Yan. Pero usually nag-harvest kami ng 10 days earlier. Kasi sa dami nito, pag maraming bumili, mahirap i-deliver ng sabay-sabay. Tama, ano. Pag nagpa-construct sila Kap, ganito din ba ang klaseng o design or iba? Depende. Ito kasing building na nakikita nila ay growing house. Pero karamihan ng nagpapa-construct sa atin ay yung layer house. Layer. Iba naman yung design doon. Oo, iba-iba, no? Iba. Oo. Iba. So, Yun yung pag dumumi sila dito sa taas, babagsak dun sa baba. Yan, tsaka elevated siya ng mga 6 feet. 6 feet 6 feet above the above the ground. above the ground, oo. Gano'n ka-challenging to Kap yung pag-alaga nito? Mahirap ba o marami bang mortality o hindi naman? Mahirap rin to. Kaya lang sa part namin medyo madali na kasi nga marami kaming experience sa pag-aalaga ng broiler. Yan. Ayan. Pero ito kasi tad-tad ng bakuna to, mabusisi. Halos weekly binabakunahan namin sila. Tsaka pag binakunahan mo to, iba't ibang klase yung pagbabakuna. Meron yung ipapainom mo, meron yung ipapatak mo sa mata, meron yung i-inject mo sa dibdib, i-inject mo dito sa may wing web, sa may kilikili. So pag ginawa mo yung mga yan, huhulihin mo sila. Isa-isa. Isa-isa. Grabe, ano? Ayan. Dami. So kung 10,000 yan, 10,000 hulihin mo lahat. Para turukan sa dibdib.
or patakan ng bakuna sa mata. 30,000, ganun karami. Pero ano kasi, by batch kasi to eh. Mhm. So kung ito, this week ay i-inject mo sa dibdib, ito lang, mamayang gabi, usually pag nagbabakuna kami sa gabi para malamig. Mhm. Hindi sila gaanong ma-stress. Mhm. So, injectan namin yan, huhulihin lahat to. Mhm. And then after a week, pag-schedule nung kabila, Mhm. ganun na naman yan. Yan. So by batch sila. Yan. So kapag halimbawa nag-decide sila na gusto kong magganitong klaseng business, i-contactan nila. Tuturuan mo ba sila kap kung paano ang strategy? Oo. Yung sa vlog natin, Mhm. manood lang sila doon sa Mang Mags YouTube channel. Mhm. From zero knowledge sa ganitong business, Mhm. sa pamamagitan ng panonood nila ng mga video tutorials ko, Mhm. natututo sila. Mhm. So from zero to, yung iba nga expert mas magaling pa nga sila kaysa sa atin Hands-on sila sa business. Mhm. Paano ko masasabing magaling? Marami yung pag nagpaitlog sila ng manok nila, 97%, 98% ang production. Mhm. Ayan, so nagiging sila, bihasa sila. Ayun. Kap, ano ang mga usual problem na na-encounter nyo dito Kap? Number one na problema na ang tanging solusyon lang ay ang dasal. Mhm. Yun yung acts of God, mga kalamidad. Mhm. Kagaya nung nagdaan na Bagyo. bagyo. Oh. So sobra lahat ng kumbaga lahat ng dasal ay naidasal natin. Mhm. Kasi nga syempre nakakatakot kapag natumba yung building natin. Mhm. Ayan, so yun yung number one. Pangalawa, yung mga minor problem yung sa sipon. Mhm. Kasi yung sa bakunado sila. Mhm. So kahit paano protektado sila sa mga peste Mhm. at saka sa mga iba't ibang sakit. Mhm. Ayan. Ayan. So ito pala sila Kap. Survivor to sila ng uwan. Oo. Grabe, oo. So yun, Ang grabe. kagandahan lang pala dito sa Poultry House natin, trusses siya. Yun, no. So medyo matibay-tibay. Oo. And although nagdasal pa rin tayo kasi pag natural calamity mahirap yan. Mhm. Kalaban. Mahirap kalabanin yan, Oo. di ba? So yan, mga tumindi, grabe oh. Pero wag kayong magbahala kasi dito na si Kap tuturuan kayo ni Kap kung paano yung diskarte. Tamang diskarte para mas mapaganda yung pag-aalaga nyo at mas maparami yung mga itlog na nito, mapuproduce, no? Opo. So may mga diskarte din kayo doon, Kap. Opo, andun lahat ng mga Pero kung gusto nila talaga matuto, punta nila yung page mo, Mang Mags. doon, manood sila. Oo. 100% matututo po sila. Ayun, sa Mang Ang Mags. videos natin doon na na-upload siguro mga 600 na. Kadami na pala. Dami, oo. Oo, so yan Doon lahat mula sa pati yung yung mga dapat gawin kapag bumili ka. Mhm. Ayan, pati sa pagprepresyo, technique ng pagprepresyo ng itlog, Mhm. lahat. Mhm. Kasi ang ko naman, lahat ng katanungan nila sinasagot ko sa pamamagitan ng vlog. Mhm. Para kumbaga mas marami yung makinabang. Tama. I-share natin yung Tama. knowledge natin. Ayun. At saka nililinaw ko rin na yung mga pinagsasabi ko doon ay based on my experience. Okay. Kasi hindi naman ako Mhm. doktor, hindi naman ako veterinaryo. Oo. So more on sa experience lang. Ayan. Yun yung mas share na. Ilang years ka na ganitong klaseng business, Kap? Sa livestock, 27 years na. Ganon katagal, no? Ganun nakatagal. Ayun. From nag-start tayo sa pugo, Mhm. sa broiler, Mhm. and then sa ngayon, itong paitloging manok. Ayan. Sa tingin mo, Kap, saan ka na magtatapos ng expansion? Dito na ba o meron pa bang iba? Ganitong negosyo na tayo, Mhm. tutuloy-tuloy na natin yung ganitong setup ng negosyo. Mhm. At syempre mag-expand tayo. Ayun. So, yun. Abangan nyo po yung mga expansion kasi sa atin, sa Pilipinas, mahilig tayo sa manok. Oo. Oo. Ayan, no? So, hopefully, in the next few years, siguro, next year, mag-expand ka na, Kap. Oh, yes sir. Yes. Yan, yun. So, So sana makabisita ulit kayo para Opo. maipakita natin yun. saan yun? Sa Swal? Sa Swal. Ayun, Sa Swal. mas malawak yun. So, yung Ongoing po yung ating ngayon, application. Mhm. Ayan. So, ano pang mga advice mo, Kap, na at saka inspired mo sila, Kap, kung sa gustong mag-business ng ganito, Kap? Yun, yung sa mga gustong magnegosyo nito, maganda po ito kasi yung kita natin ay araw-araw. Mhm. Ang sa umpisa, mga kapital muna tayo. Mga kapital tayo sa housing, sa battery cages,
sa manok at saka yung kakainin nila pagdating dyan sa inyo hanggang sa sila ay mangitlog ng kalakasan. Pero after that, pakainin mo sila ngayon, yung ipinakain mo, yung pinambili mo ng feeds nila today, maya babayaran na nila in terms of yung kanilang pangingitlog. So daily yan, bumili ka ng feeds ngayon, tapos mamaya isosoli niya na in terms of itlog. So daily yung income, daily mo na rin makukuha yung yung kita mo. Ayun. And iawas mo na yung ipinakain mo, ganun. So Ayun. napakaganda po. Sustainable ano. Ang gagawin nyo lang ay kabisaduhin nyo muna yung management, and then kapag gamay nyo na, yan, pwede na kayong mag-expand. Ayun. Yan, marami na po tayong Napagawan. nabigyan or nakakuha sa atin at very very satisfied sila. And even dun sa mga hindi nakabili sa atin na nagtatanong kung ano yung mga dapat gawin, ay binibigyan pa rin natin sila ng mga advices. Kaya kahit na hindi sila bumili sa atin. Kasi marami rin talagang interesado na gustong maka-acquire sa atin from Visayas and Mindanao. Kaya lang sa sobrang layo, hindi natin sila ma-deliveran. Tama, no? Opo. Meron kasing minimum order Yun. yung tracking kapag malayo. Halimbawa, let's say sa Cotabato, minimum order nila ay at least at least 2,500 heads. So, medyo malaki rin kasi yung pamasahe. Tama. Kaya ang ginagawa ko, hanap na lang kayo dyan malapit sa area ninyo, and then kung ano man yung mga katanungan ninyo na sasagutin ko yan para kayo ay matulungan ko ako. Ayan. Ayun. So, yun, bait naman ni Kap. Ibig sabihin po, mga totoong Inday, may minimum lang. Kap, pwede ba natin malaman kung ilan yung minimum na order na pwede? Hindi, yung sa Visayas po. Sa Visayas? Visayas and Mindanao. Pero kapag dito sa Luzon, wala pong minimum order. Maski 48 heads lang, 96, ganyan. Kasi may delivery charge naman. Ayun. So yan, pwede yun mga totoong Inday. Mas lalo na kapag ipipick up nila yung manok sa atin. Ayun. Pwede, no? So yan, puntahan nyo lang po sila sa Sydney's Seafood and Restaurant, no, sa Divinisha sa Dagupan. Ayun. Mga totoong mga Inday, sigurado ako marami kayong natutunan dito kay Kap. At sa mga gustong ulitin ko po, sa mga gustong engage sa ganitong klaseng business, pwede po kayong magpaturo kay Kap at pwede nyo po kayong bigyan ng mga knowledge. At saka ito, sa mga mga OFW o sa mga may mga kapital na gustong maging sustainable, pwede nyo pong i-consider yung ganitong klaseng business, yung RTL, no. So, yan, magiging everyday meron tayong kita dahil nga sa pag-iitlog. So, next time, pag visit tayo kay Kap, dun sa kanilang layer naman para makita natin kung ilan yung pinapa-harvest talaga nila na mga layers nila. So, Kap, maraming salamat. Any advice, future advice, Kap, sa mga future na pupunta sa'yo dito? Oo. Sa mga pupunta sa akin dito, kumontak lang kayo sa ating FB page, Mang Mags, at saka sa YouTube account natin, at saka sa ating phone number 0927-427-1056. Ayun. Kaya kayo ay malugod naming i-welcome. Ayun. Thank you ka pa sa pa-breakfast kanina. No problem. Ayan. Salamat din kay Green, no, sa nag-video sa amin. Shout out kay Green, siya yung ating cameraman. Thank you Green. At maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. Maraming salamat ulit kay Kap. At please don't forget to subscribe, Mang Mags. Yan sa Pinoy Palaboy. Thank you po. At sa Facebook saka sa YouTube, doon nyo po makikita yung mga full knowledge na hindi nyo po na-question. At sa mga gustong mag-question, mag-comment down below kayo kung taga saan kayo at kung ano yung mga question nyo. Baka sa sunod pag magbisita natin kay Kap, no, matanong natin sa kanya. So, maraming salamat sa inyo. Mula yan dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Happy farming! Kaway-kaway, mga totoong mga Inday! Thank you. God bless. God bless po. Thank you.